Kahit malakas ang pahayag ng media na malapit na ang Estados Unidos at Iran sa kasunduang pangkapayapaan, dumarami ang palatandaan na si Trump ay naghahanda muling simulan ang digmaan kontra Iran. Ngayong Mayo 23, hindi dumalo si Trump sa kasal ng kanyang anak dahil sa mahahalagang usaping pambansa. Hindi lang ito ang pangunahing palatandaan. Kamakailan, nagdaos si Trump ng madaliang pagpupulong kasama ang kanyang mga matataas na opisyal para talakayin ang pambansang seguridad. At ang pagpupulong na ito ay nakatuon talaga sa digmaan laban sa Iran. Ayon sa Axios, sinisiguro nilang naghahanda ang White House sa malaking pag-atake laban sa Iran. Bukod pa rito, sa ngayon ay nakikita ang parehong mga pangyayari sa Washington na nakita rin bago magsimula ang digmaan ng Amerika laban sa Iran noong Pebrero 28. Sa huli, pati si Donald Trump mismo ay napasabi ngayon na sa linggo ay mangyayari ang isang napakahalaga at makasaysayang pangyayari. Ako si Alexei Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Salamat sa inyo! Malaking tulong nito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kamakailan, muling nagtipon si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal para sa pulong ukol sa pambansang seguridad tungkol sa digmaan laban sa Iran. Ayon sa mga source, seryosong pinag-iisipan ni Trump ang posibilidad na magsagawa ng panibagong mga pag-atake laban sa Iran, maliban na lang kung magkakaroon ng biglaang tagumpay sa negosasyon sa huling sandali. Naganap ang pagpupulong ni Trump at kanyang team habang si pinuno ng hukbo ng Pakistan na si Field Marshal Asim Munir ay nagtungo sa Tehran bilang huling pagtatangka para ayusin ang dialogo at maiwasan ang muling digmaan. Dito ko lang idadagdag na si Asim Munir ay paborito ni Donald Trump pati na rin ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran. Siya ang tagapamagitan na kayang makipag-usap ng pantay sa dalawang panig. At nitong Biyernes, dumating din sa Tehran ang isang delegasyon mula Qatar para suportahan ang mga pagsisikap sa pagmamamagitan. Noong Sabado, nakita na sina Munir at General Ahmad Fahidi. Siya ang kumander ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at isa sa mga pangunahing kalahok sa proseso ng pagdedesisyon sa Iran. Pero iginigiit pa rin ng mga Iranian ang kanilang posisyon at ayaw nilang magbigay at babalikan pa natin si Asim Munir. Pero dito narito ang pinakamahalagang tanong. Ilang oras matapos ang pulong ni Trump at ng kanyang koponan noong Biyernes, biglang inanunsyo ng White House ang pagbabago sa weekend schedule ni Donald Trump. Halimbawa, sinabi ni Trump na hindi siya dadalo sa kasal ng kanyang anak na si Don Jr. Ngayong weekend, babanggitin ko ang sinabi ni Trump. Kahit na gusto ko talagang makasama ang aking anak na si Don Jr. at ang bagong miyembro ng pamilya Trump, ang magiging asawa niyang si Bettina, ang mga pangyayari na may kinalaman sa mga gawain ng gobyerno at ang aking pagmamahal sa Estados Unidos ay hindi nagpapaintulot sa akin na gawin ito. Naniniwala akong mahalagang manatili sa Washington, sa White House, sa panahong ito na napakahalaga. Sa ganitong sitwasyon, ayon sa mga source, nitong mga araw ay lalong nadismaya si Trump sa negosasyon sa Iran. Noong Martes, sinabi niya kay punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel na nais pa niyang subukan ng diplomasya. Pero pagsapit ng gabi ng Huwebes, kabaliktaran naman, mas pinapaboran na niyang magbigay ng utos na magsagawa ng pag-atake. Sa White House, nagpapahiwatig sila na naiintindihan ni Trump na napunta na sa dead end ang mga negosasyon, kaya't pinayagan niyang isaalang-alang ang posibilidad ng isang malaking military operation kung saan maaari niyang ideklara ang tagumpay at tapusin ang digmaan. Oo, sige, hindi lahat ay naabot, pero parang sa isang magandang paraan naman natapos. Kaugnay nito, noong Sabado, nakipagkita si Pangulong Trump sa kanyang mga negosyador na sina Steve Witkoff at Jared Kushner para pag-usapan ng huling alok ng Iran. Sinabi niya na malamang sa linggo siya magpapasya tungkol sa muling pagsimula ng digmaan. Sa kabuuan, sinabi ni Trump na ang tsansa na makakuha ng kapakipakinabang na kasunduan o sa kanyang mga salita, durugin sila ng tuluyan ay malinaw na 50-50 ngayon. Sa parehong oras, sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran noong Biyernes na napapatuloy pa rin ang mga pag-uusap ngunit napakalayo pa bago magkaroon ng kasunduan. Sa Tehran, sinasabi nila na sa kasalukuyan, ang pangunahing focus ay ang pagtatapos ng digmaan at wala nang ibang issue ang tatalakayin hanggat hindi pa ito natatapos.
Ibig sabihin, sinasabi ng mga Iranian na tapusin muna ang digmaan, saka pa lang magsisimula ang mga pag-uusap. Pero sa tagal ng pagkakakilala sa mga Iranian. Pero mahalaga ring tandaan na ilang beses na si Trump nitong nakaraang 6 na linggo ay muntik nang muling simulan ang digmaan bago niya napagdesisyunang huwag ituloy ito. At dahil dito, maaari nating isipin na ang kahandaan sa digmaan ay isa ring paraan ng pagpuwersa o pag-pressure sa Iran. Kaya sa loob ng susunod na 24 na oras, may posibilidad na magkaroon ng anumang malaking pag-usad kung ang Tehran ay, alam mo na, maniniwala sa tunay na intensyon ni Trump. Gayunpaman, ayon sa Axios, mas gusto pa rin ni Trump ang aksyong militar malibang kung may mangyaring hindi inaasahan sa negosasyon. Narito ang mga palatandaang papalapit ng bagong yugto ng digmaan. Umalis si Asim Munir, Field Marshal ng Pakistan sa Tehran ngayon nang walang kasunduan gaya ng nabanggit ko kanina. Ngunit sinabi ng Pakistan na may positibong pag-usad tungo sa pangwakas na pagkakaunawaan at dito mahalaga ang salitang pagkakaunawaan. Dito, kailangan nating maunawaan kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng Pakistan. Ayon sa mga negosyador ng Pakistan, nasa huling yugto na ng pag-uusap ang Iran at Estados Unidos tungkol sa memorandum ng pagkakaunawaan na magtatapos sa digmaan ngunit hindi susolusyunan ang alinman sa mga isyung pinagtatalunan. Saklaw ng memorandum ng pagkakaunawaan ang unti-unting pagbabalik ng operasyon sa kipot ng Hormuz, pagtanggal ng blockade ng Amerika at pag-aalis ng pagkaka-freeze sa mga ari-arian ng Iran. At pagkatapos lamang nito, magsisimula ang panahon ng aktwal na negosasyon para sa detalyadong kasunduan at ang panahong ito ay tatagal ng 30 hanggang 60 araw. Ibig sabihin, pwedeng tapusin ni Trump ang digmaan, alisin ang blockade, simulang alisin ang pagkaka-freeze sa mga ari-arian ng Iran at mawala ang pangunahing paraan ng pagdiin bago muling magsimula ng negosasyong wala ring kabuluhan. Pero anong saysay nito? Ibig sabihin, pwedeng idiin ang Iran sa pamamagitan ng blockade, mga sanksyon, frozen assets, banta na muling ilunsad ang digmaan at iba pa. Kung mapirmahan ang memorandum at tumigil ang digmaan, ano pang mga paraan ng pagpwersa ang meron kay Trump? Sa totoo lang, wala na. Alam mo, si Trump kahit controversial at palaskandalo, hindi ko siya itinuturing na tanga. Ngayon, sinabi niya na papayag lang siya sa kasunduan kung saklaw nito ang pagpapayaman ng uranium at kapalaran ng inventaryo ng Iran. Gayunpaman, malabong matugunan ng detalyado ang mga isyung ito sa isang memorandum ng pagkakaunawaan. Malinaw na sabi ng Iran na ang layunin ay tapusin ang digmaan at hindi pa isinama ang mga isyung ito sa memorandum ng pagkakaunawaan. Sa huli, sinabi ni Trump at ito ang kanyang sinabi. Para sa akin, dalawang option lang. Bibigyan ko sila ng pinakamalakas na dagok o pipirma tayo ng kapakipakinabang na kasunduan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maraming salamat. Maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Maraming paraan doon. Pumili ng pinakaangkop sa inyo o scan ang QR code sa inyong screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang channel na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Paalam sa lahat.